Isang dalagang inabuso. Isang baryong nanahimik. At isang kwento ng paghihiganti na hindi natapos kahit sa kamatayan. Sa isang lugar kung saan ang hustisya ay tinakpan ng simbahan. At ang sigaw ng biktima ay ibinaon sa lupa. May babalik para ipaalala na ang katahimikan ay may kabayaran. Handa ka na bang marinig ang kwentong ayaw ikwento ng mga matatanda? Huwag kang bibitaw. Dahil ang katotohanan ngayon lang magsisimula umambon ng maliliit na patak ng ulan. Malamig ang hangin na parang dumadampi ng pako sa balat ni Lyra. Nakaupo siya sa gilid ng lumang kubo, nanginginig, basang-basa ang suot. Tumitibok ng mabilis ang puso niya. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Sa harap niya, nakatayo ang isang lalaki, si Mang Igmi, ang pinagkakatiwalaang albularyo ng baryo. Puno ng putik ang paa nito at may hawak na itim na kandila. Walang makakaalam, bulong nito, habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng kubo. Hindi siya makagalaw. Parang may kung anong bigat sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, ngunit tila may mahigpit na hawak sa kanyang lalamunan. Para sa kagalingan mo to, sabi ni Mang Igmi, sabay lapit. Ang amoy ng insenso ay sumingit sa ilong niya, mapanghi, masangsang, nakakaduwal. Hinaplos ng lalaki ang kanyang buhok. Parang usok ng sigarilyong dinikdik sa kanyang balat ang bawat haplos. Pumikit siya, umaasang ito'y panaginip lamang. Ngunit naramdaman niya ang lamig ng kamay nito sa kanyang balikat. Isang matinis na sigaw ang bumuo sa kanyang lalamunan. Wala siyang tinig na nailabas. Sa labas ng kubo, umaalon ang mga damo sa saliw ng hangin. Sa likod ng bundok, dumadagundong ang kulog. Nagbabadya ng isang bagyong hindi lang dala ng kalikasan. Pagkalipas ng ilang gabi, hindi na muling nakita si Lyra sa baryo. Ang sabi ng ilan, dinala siya ng mga kamag-anak sa Maynila. Ang sabi ng iba, tinakpan ng simbahan ang nangyari. Ngunit isang umaga, nakita si Mang Igmi sa gitna ng kanyang bakuran. Nakatirik ang mga mata. Nangingitim ang dila. May mga sugat sa kanyang dibdib na hugis bituin. Ang hangin ay mabigat, parang may bulong na dumadaloy sa bawat ihip. Sa pader ng kanyang bahay, may nakasulat na mga salitang hindi alam ng kahit sino. Gamit ang dugo, isinulat ito, at isang pangalan ang paulit-ulit, Lyra. Sa gabing iyon, kumakain ng hapunan ang buong baryo nang biglang mawalan ng kuryente. Sa dilim, may maririnig na mga yabag. Mabagal. Mabigat. Tuloy-tuloy. Isang batang babae ang nakita ng mga kapitbahay sa tapat ng simbahan. Puting-puti ang kasuotan. Basang-basa. Nakangiti. Pero ang kanyang mga mata, itim na parang hukay. At sa bawat hakbang niya, namamatay ang apoy ng mga kandila sa paligid. Muling narinig ang pangalan ni Lyra sa mga bulong ng matatanda. Hindi siya lumisan. Bumalik siya, dala ang puot. Ang pari ay natagpuang nawalan ng malay kinabukasan. Sa kanyang dibdib, may ukit na hugis bituin. Pareho sa sugat ni Mang Igmi. Ang simbahan ay kinain ng apoy pagkaraan ng 3 araw. Walang naisalbang gamit. Walang paliwanag ang mga pulis. Ngunit may isang batang babae sa larawan ng TV na huling pumasok sa loob. Basang kasuotan. Puting-puti. Nakangiti. Ang mga gwardiya tumangging magsalita. May isa na lamang ang natirang buo ang pag-iisip. At ang tanging nasabi niya habang nanginginig. Wala siyang mata. Wala siyang puso. Ang tinig niya, boses ng marami. Sa baryong iyon, hindi na muling nabanggit ang pangalan ni Lyra ng malakas. Ngunit bawat gabi ng bagyo, may umaawit sa gitna ng ulan. Isang tinig na tila bata, ngunit basag na parang galing sa hukay, isang tinig na paulit-ulit ang himig. Nakakabingi sa katahimikan ng gabi. Isang buhay kapalit ng isang lihim. Isang dugo kapalit ng katarungan. Ang mga aso sa baryo, nag-aalulong tuwing sasapit ang 12:00. Ang mga ilaw, kusa na lang namamatay kahit may kuryente. Ang mga sanggol, biglang umiiyak ng walang dahilan. May isa pang gabi na bumalik si Padre Eladio, matapos magtangkang tumakas sa kumbento sa Maynila. Namumutla, nanginginig, halos hindi makasalita. Sa kanyang kwarto, natagpuan ang isang sulat na sinulat gamit ang dugo. Tinanggap mo ang kasalanan, itinatwa mo ang biktima. Sa ilalim ng kanyang kama, may 3 putol na daliri. At sa bawat isa, nakaukit ang isang letra, Z-I-E-C.
Hindi siya umabot ng bukang liwayway. Sabay sa unang sikat ng araw, sumabog ang kanyang puso sa dibdib. Walang paliwanag ang mga doktor. Ang mga matatanda sa baryo tahimik na lang ngayon. Ngunit may isa, si Lola Nena, na minsang nagsabi sa kanyang apo. May mga nilalang na hindi kailanman matahimik ti. Lalo na kung sila ay ipinagkanulo at ang hustisya ay itinago. Mula noon, may lumang larawan si Lyra sa altar ng kanilang bahay. Hindi ito ginagalaw. Hindi ito pinapalitan. At tuwing gabi ng Huwebes, may kandilang itim na sinisindihan sa harap nito. Hindi upang manalangin, kundi upang humingi ng paumanhin. Kasi alam nilang lahat, hindi pa tapos ang kanyang paghihiganti. Tuwing sasapit ang ikatlong Huwebes ng buwan, may nararamdaman ang buong baryo. Ang lupa ay bahagyang umuuga. Ang mga bubong ay parang kinakaluskos ng kung anong hayop. Ang mga alingas-ngas ay bumabalik. May humihila sa paa habang natutulog. May boses ng batang umiiyak sa ilalim ng kama. May mga matang nakasilip mula sa kisam. Ang mga kabataan ay pinagbawalang lumabas paglipas ng 9:00. Ngunit si Thomas, ang anak ng kapitan, hindi naniwala. Gawa-gawa lang yan para takutin tayo, sabi niya. Lumabas siya ng gabi, may hawak na flashlight at sigarilyo. Naglakad siya sa tabing sapa, kung saan unang natagpuan ang suot ni Lyra. Tahimik ang paligid. Walang ihip ng hangin. Ngunit may amoy. Amoy ng nasusunog na buhok. Amoy ng nabubulok na laman. Tumigil si Thomas sa tabi ng puno ng santol. Doon niya narinig ang unang tawa. Mahina, gasgas at walang emosyon. Pinaikot niya ang ilaw. Wala siyang nakita. Ngunit naramdaman niya ang may malamig na daliri sa kanyang batok. Tumakbo siya. Hindi siya lumingon. Ngunit ang mga yabag sa likuran niya ay mas mabilis, mas mabigat. Nang makauwi siya, basang-basa ang kanyang damit. Hindi dahil sa ulan, kundi sa sariling pawis at ihi. Wala siyang nasabi, maliban sa isang katagang paulit-ulit. Wala siyang mata. Wala siyang mata. Wala siyang mata. Kinabukasan, nakita sa kanyang likod ang 3 bakas ng kuko. Malalim. Pula. At mula noon, hindi na siya nagsalita muli. Ang kapitan ay lumapit sa mga tagabulong ng kabilang baryo. Humingi ng proteksyon. Ng kapatawaran. Ngunit huli na. Sa gitna ng kanilang ritual, nabasag ang mga bote ng langis. Ang kandila ay hindi sumindi. At ang tagabulong ay biglang bumagsak sa sahig. Bumuka ang kanyang bibig. At mula roon, lumabas ang tinig ni Lyra. Hindi ako ang masama. Ako ang bunga ng inyong kasalanan. At ang dugo ninyo ay itataya sa aking pangalan. Nagliyab ang altar ng tagabulong kahit walang apoy. Ang hangin sa paligid ay naging sobrang lamig. Parang may nagyayelong kamay na humahaplo sa batok ng bawat naroon. Isa-isang napaluhod ang mga saksi. Ang kanilang mga mata ay lumuluha ng dugo. Ang mga daliri naninigas, tila sinusulatan ng hindi nila nauunawa ang mga simbolo. Ang kapitan nanginginig na pasigaw. Patawad. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ngunit mula sa kisame, bumagsak ang isang piraso ng tela. Ang parehong blusa na suot ni Lyra nang huli siyang nakita. May nakasulat sa likod nito. Hindi tinta kundi dugo. Alam mo, pinili mong baliwalain. Biglang nagdilim ang buong paligid. Walang buwan. Walang bituin. Walang ilaw na gumana. Sa pusod ng dilim, may lumitaw na mga anino. Hindi isa. Hindi dalawa. Kundi napakarami, mga figurang babae, walang mukha. May dugong umaagos mula sa ilalim ng kanilang palda. Isang boses ang sabay-sabay nilang binigkas. Tinig ng paghati. Tinig ng galit. Tinig ng bangungot. Kayo ang pumatay sa amin, ang buhay pa kami. Ngayon kami ang hukom. Ang tagabulong ay bumangon. Ngunit hindi na siya si Aling Rosing. Ang kanyang mga mata ay puti. Ang kanyang bibig ay bumangawa sa sobrang laki. Naglakad siya patungo sa kapitan. At sa bawat hakbang niya, nabibitak ang sahig. Ang kapitan ay napaatras, natumba at napatili. Ngunit ang kanyang sigaw ay nalunod sa biglaang paghinto ng lahat ng tunog. Walang hangin. Walang yabag.
Walang kaluskos. Isang iglap. Ang buong paligid ay nilamon ng kadiliman. Pagmulat ng mga mata ng mga natirang buhay. Ang kapitan ay wala na. Sa kanyang kinatatayuan may naiwan lang. Isang banga na punang itim na dugo. At sa ibabaw nito, nakaukit ang pangalang Lira. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang bata mula sa likod ng simbahan. Ngunit nang puntahan ito, wala silang nakita kundi anino ng isang batang babae. Nadahan-dahang nilalamon ng pader. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang sunod-sunod na pagkawala. Una, ang guro sa paaralan, si Maam Teresa. Sumunod ang pulis na tumangging imbestigahan ang kaso ni Lira. Pangatlo, ang hepe ng barangay na nagbulsa ng pondo para sa mental health center. Lahat sila, iniwan lang ang parehong marka sa likod ng kanilang pinto. 3 bituin na nakapaikot sa isang mata. At sa ilalim nito ang salitang kipagbabayad. Muling nabuhay ang takot sa baryo. Ang mga bata ay hindi na pinapapasok sa eskwelahan. Ang mga simbahan ay isinara. Ang mga tao, tahimik na lang nagdarasal tuwing gabi. Ngunit ang kanilang mga dasal ay hindi na umaabot sa langit. Sa gitna ng karimlan, isang matandang babae ang muling nagpakita sa plaza. Walang may nakakakilala sa kanya. Walang nakaalala kung paano siya dumating. Suot niya iitim na saya. At sa kanyang likod ay may dala siyang lumang kulintang. Umupo siya sa gitna ng kalsada. Tahimik. Payapa. At saka siya nagsimula. Isang tugtugin na hindi narinig kailanman sa baryo. Bawat hampas sa kulintang ay parang tibok ng puso ni Lira. Mabagal. Mabigat. Makirot. Unti-unting lumabas ang mga tao sa kanilang bahay. Parang may humihila sa kanilang mga kaluluwa. Ang matanda ay tumingin sa kanila. At sa kanyang tinig, bumigkas siya ng panalangin. Isang sinaunang wikang hindi alam ng modernong mundo. Pero bawat salita, tila humihiwa sa balat ng mga may kasalanan. Ang mga kasinungalingan ay lumilitaw sa kanilang mga balat. Parang mga sugat na hindi na kayang itago. Isang huling hampas sa kulintang. At biglang pumutok ang lupa sa harap ng simbahan. Mula roon, lumitaw ang isang dalagang may puting mata. Dugo ang luha. At galit ang apoy na bumabalot sa kanyang anino. Tumitig siya sa bawat isa. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang lahat ay nakarinig ng parehong salita sa kanilang isip. Ngayon, kayo ang bababa sa impyerno ng sarili ninyong mga lihim. Ang hangin ay biglang huminto. Parang pinipigil ng kalikasan ang paghinga. Ang mga dahon sa punong kahoy ay nahulog ng sabay-sabay. Parang pagbitaw ng huling pag-asa ng baryo. Ang mga tao ay napaluhod. Hindi dahil sa paniniwala, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hindi na nila maitatanggi. Ang mga sugat sa kanilang balat ay bumuka. Sumisirit ang dugo na tila sinusulat ang kanilang mga kasalanan sa lupa. Pagtatakip, pagsisinungaling, paglimot. Ang matandang babae ay tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. Ngayon ay kita na ang kanyang mukha. At ito ay kapareho ng ina ni Lira. Ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Gaya ng mga nauna. Siya rin ay isa ng nilalang na isinakripisyo ng hustisyang walang puso. Tumayo si Lira sa harap ng lahat. Walang galaw, walang emosyon. Ngunit mula sa kanyang katawan ay dumadaloy ang malamig na hangin. Na may kasamang mga bulong ng daing at sigaw. Bawat isa sa mga saksi noon. Isa-isang sinaniban ng mga kaluluwang biktima rin ng pang-aabuso. Ang kanilang mga katawan ay nagsimulang mangisay. Habang sinisigaw ang mga pangalang matagal nang nakalimutan. Mga batang hindi narinig. Mga babae na itinakwil. Mga boses na sinabihan ng tumahimik ka na lang. Ang lupa ay nabiyak sa gitna ng baryo. Isang bangin ang bumuka. At mula roon may umuusbong na mga kamay. Itim, sunog, puno ng galit. Ang kapilya ay gumuho. Ang krus ay bumaliktad. At mula sa ilalim nito, isang itim na usok ang sumambulat. Na may kasamang sigaw ni Lira. Ito ang inyong seremonya. Ang misa ng mga itinakwil. Ang dasal ng mga nilamon ng katahimikan. Bago tuluyang mabalot ng dilim ang buong baryo. Isang batang babae sa dulong bahay ang biglang napahawak sa kanyang dibdib. Tumitig siya sa langit na walang bituin. At mahina niyang binigkas.
Tita Lira. Sa kanyang mata, isang luha ang gumuhit. Mainit. At sa likod niya, may aninong dahan-dahang lumalapit. Ang aninong lumapit ay hindi naglalakad. Parang dumudula sa hangin. Tahimik. Walang ingay, pero ramdam sa bawat patak ng pawis sa batok ng bata. Tumigil ang anino sa likod niya. Ramdam niya ang malamig na ihip sa kanyang batok. Hindi siya makagalaw. Parang pinako sa lupa ang kanyang mga paa. May bumulong sa kanyang tainga. Mahinang tinig na puno ng lungkot, ng pagod, ng galit na matagal kinimkim. Ikaw lang ang nakikinig. Ikaw lang ang naniniwala. Ikaw ang magsasara ng ugnayan. Biglang humigpit ang hangin. Lumipad ang mga papel sa altar. Nagtilian ang mga ibon sa kadiliman. Ang batang babae ay dahan-dahang humarap. At sa harap niya, nakita niya si Lira. Buo, maputla at walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay puting-puti. Pero tila may ilaw sa loob nito na kumikislap. Hinawakan ni Lira ang kamay ng bata. Mainit. Kabali-baligtaran sa lamig ng paligid. Wakasan mo ang kadiliman. Ikaw ang huling saksi. Sa'yo ang susi ng paghinto. Mula sa likod ng batang babae. Umusbong ang isang liwanag. Maliit, nanginginig. Pero sapat upang magsimulang kumupas ang anino sa paligid. Ang lupa ay sumara. Ang mga sigaw ay humupa. Ang mga kamay mula sa ilalim ng lupa ay unti-unting naglaho. Si Lira ay ngumiti sa wakas. Hindi ng kasiyahan, kundi ng kapayapaan. Ng pamamaalam. At bago siya tuluyang mawala sa liwanag, iniwan niya ang isang pirasong papel sa kamay ng bata. Duguan. At may iisang nakasulat. Huwag kang manahimik gaya nila. Ang kamay ng bata ay nanginig habang hawak ang papel. Ang mga titik ng dugo ay tila buhay. Kumikilos, humihinga. Parang may diwa ng sarili. Nang dumampi ang kanyang luha sa sulat, nagliyab ito ng bahagya. Isang apoy na hindi mainit, kundi malamig at malungkot. Parang nagdadalamhati. Sa sandaling iyon, nakita niya sa harap ng kanyang mga mata ang mga alaala ni Lira. Mga alaalang hindi kanya. Ngunit malinaw, masakit at totoo. Nakikita niya ang silid na madilim. Ang kandilang itim. Ang halakhak ni Mang Igme habang pinipilit si Lira sa sulok. Naririnig niya ang sigaw na walang tinig. Nararamdaman niya ang hapdi ng takot. Ang kabigat ng kahihiyan. At ang katahimikan ng mundong tumalikod. Muling bumalik ang liwanag sa paligid. Ngunit sa mata ng bata, hindi ito liwanag ng pag-asa. Ito'y liwanag ng katotohanang hindi na pwedeng itago. Bumukas ang kanyang bibig. Hindi na siya takot. Hindi na siya pipikit. Hindi na siya magiging tahimik gaya ng mga nakaraan. Sumigaw siya sa gitna ng baryo. Ang kanyang tinig ay dumurog sa katahimikan. Si Lira ay hindi alamat. Siya ay totoo. At kayo ang mga pumatay sa kanya ng walang bala, kundi sa pananahimik. Isa-isa, lumabas ang mga tao sa kanilang bahay. Tahimik. Nangangatal. Nakayuko. Ang bata ay tumayo sa harap nila. Sa kanyang likod, nagsimulang sumikat ang araw. Hindi tulad ng karaniwang liwanag, kundi pulang-pula. Parang dugo na tumutok sa mga mata ng makasalanan. Sa kanyang paanan, ang anino ni Lira ay naroon pa rin. Hindi na galit. Hindi na naniningil. Ngunit nanonood. At nagbabantay. Ang bawat aninong lumalapit sa bata ay parang sinusukat. Tila hinuhusgahan hindi ng salita, kundi ng bigat ng katahimikan sa kanilang dibdib. Ang matatanda ay nagsimulang lumuhod. Hindi sa takot, kundi sa hiyang matagal ng kinikimkim. Ang mga mata nila'y punang luha. Hindi dahil sa pagsisisi lang, kundi sa pagkakabasag ng sariling pagkatao. Ang kapitan ng bagong henerasyon ay lumapit sa bata. Humawak sa kanyang balikat. Maingat. Mabigat. May dalang tanong. Ano ang kailangan naming gawin? Ang bata ay tumingin sa kanya. Matay hindi galit. Pero hindi rin nagpapatawad. Tinig niya'y malinaw. Parang kampana sa gitna ng gubat.
Simulan ninyong magsalita. Ituro ang katotohanan sa inyong mga anak. Huwag ninyong takpan ang kasalanan gamit ang relihiyon, pera o posisyon. At higit sa lahat, kilalanin ang mga pinatay ninyo sa katahimikan. Nagkaluskosan sa paligid. May mga pader na bumagsak sa luma at nakalimutang eskwelahan. Sa ilalim ng mga guho, natagpuan ang mga lumang dayari, sulat, at larawan ni Lyra at iba pang babae. Mga patunay, mga kwento, mga tinanggal sa kasaysayan ng baryo. Dinala ito ng bata sa gitna ng plaza. Isa-isa niyang binasa. Bawat salita ay parang tinik na tinanggal sa lalamunan ng mga kaluluwa. Sa bawat pangalan na binigkas niya, may apoy na pumupuslit mula sa lupa. Maliit lang, parang kandila, at dahan-dahang umaakyat sa langit. 1, 2, 10, hanggang sa ang buong baryo ay naging parang sementeryo ng apoy. Tahimik, liwanag na payapa, at sa gitna nito, ang batang babae ay ngumiti. Ang anino ni Lyra ay unti-unting umangat, kasabay ng huling bulong na tumagos sa puso ng lahat. Sa wakas, narinig niyo rin kami. At sa pag-akyat ng kanyang anyo sa liwanag, isa lamang ang naiwan sa lupa. Isang maliit na bulaklak. Dugo ang kulay. At nakaukit sa mga talulot ang salitang. Katotohanan. Ang bulaklak ay kumikislap sa ilalim ng araw. Tila hininga ng mga kaluluwang nakalaya. Ang paligid ay nanahimik. Hindi dahil sa takot, kundi sa paggalang. Walang umimik. Walang gumalaw. Parang ang buong baryo ay humihinga ng sabay. Nagpapakumbaba sa bigat ng kasaysayang tinago sa lupa nito. Ang batang babae ay yumuko. Dinampot ang bulaklak. At ipinatong sa gitna ng dating altar ng simbahan. Na ngayon ay abo na lamang. Lumuhod siya. Hindi para magdasal, kundi para makinig. Isang malamig na ihip ng hangin ang humaplos sa kanyang pisngi. Kasabay nito, isang boses ang bumulong. Mas mahina na ngayon. Mas payapa. Hindi kami tuluyang nawala. Kami magiging anino ng inyong alaala. Bantay ng mga bibig na pilit nilang pinipikit. Sa likod niya, ang mga batang babae ng baryo ay lumapit. Isa-isa. At umupo sa paligid. Walang nagturo sa kanila. Walang nag-utos. Ngunit para bang tinatawag sila ng isang bagay na mas matanda kaysa sa kanila. Mas totoo kaysa sa anumang sermon. Ang bata ay tumingin sa kanila. At sa kanyang mga mata ay hindi na takot, kundi panata. Hindi tayo dapat matahimik kung ang katarungan ay natutulog. Hindi tayo dapat matakot kung ang katotohanan ay tinatago. At hindi tayo dapat tumigil kung mailira pa ring nasa dilim. Ang mga batang babae ay sabay-sabay na tumango. At mula sa kanilang gitna, isang bagong apoy ang sumiklab. Liwanag na hindi kayang patayin ng ulan. Nitapakan ng sinungaling. Ito na ang bagong alaala ng baryo. Hindi na isang alamat, kundi isang babala. Sa bawat pinto ang isinasara sa biktima, may bintanang bubuksan ng mga gaya ni Lyra. At sa bawat gabi ng bagyo, hindi lang takot ang ikot sa hangin, kundi paalala ng mga kaluluwang minsang tinanggalan ng boses. Hindi sila multo. Hindi sila halimaw. Sila ang ebidensyang hindi na kayang sunugin. At ang pangalan nila ay kailanman ay hindi na muling babasagin. At sa mga susunod na taon, ang baryo ay tila na nahimik sa ibabaw. Ngunit sa ilalim ng lupa, may bagong pintig. Hindi ito ingay ng kasalanan. Hindi rin ito bulong ng demonyo. Ito ay pintig ng katotohanang mulit-muling ipinapanganak. Sa bawat kwento, sa bawat batang natutong magsalita, ang lumang eskwelahan ay itinayong muli. Ngunit ngayon, may isang silid na hindi ginagalaw. Isang maliit na kwarto sa likod. Na ang pader ay mailumang larawan. Larawan ni Lyra. Nakangiti, may hawak na aklat. At sa ilalim ng kanyang paa, ang mga salitang, dito nagsimula ang wakas ng katahimikan. Bawat estudyante ay dinala roon sa unang araw ng klase. Hindi para matakot. Hindi para magdasal. Kundi para matutong makinig. Ang batang babae,
Na ngayoy tinawag ng alintala ng bagong henerasyon, ay naging gabay ng mga bata, tagapagsalaysay ng kwento, at tagapangalaga ng apoy. Tuwing Huwebes, nagsisindi sila ng isang kandilang pula, hindi para sa mga patay, kundi para sa mga buhay na tinanggalan ng tinig. At sa bawat sindi ng apoy, ramdam nila ang presensya ni Lyra. Hindi bilang kaluluwa, kundi bilang alaala, bilang aral, bilang liwanag na hindi kailanman muling patatahimikin. Sa bawat ihip ng hangin, may maririnig pa ring bulong. Hindi na bulong ng paghihiganti, kundi paalala. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa korte. Minsan, dumarating ito sa katahimikan ng gabi. Dala ng mga mata na gising. At ng boses na hindi na natatakot. At kapag muling bumagyo, kapag muling umambo ng pula, lahat ay alam na. Hindi na nila kailangang magtago. Hindi na sila magpapanggap. At hindi na nila kailanman malilimutan. Ang dalagang minsang pinagsamantalahan. Ngunit ngayon, ang naging unang ilaw ng kanilang panibagong umaga. At sa panibagong umagang iyon, hindi na galing sa kampana ng simbahan ang unang tunog, kundi sa pagtapik ng mga batang babae sa bawat pintuan. Dala ang kasaysayan, dala ang babala. Makinig ka sa amin, sabi ng isa sa matandang lalaking matagal ng tahimik. Makinig ka sa mga hindi ninyo pinaniwalaan. Sa liwasan, kung saan dati binura ang pangalan ni Lyra, itinayo ang isang bagong bantayog. Hindi ito gawa sa marmol. Hindi ito mataas. Simple, gawa sa kahoy na galing sa punong dati isaksi sa kanyang sigaw. Nakalagay sa paanan nito ang mga pangalan. Hindi lang ni Lyra, kundi ng lahat ng batang babae, at batang lalaki na biktima ng katahimikan. At sa tuktok ng poste, isang mata ang inukit. Hindi para manakot, kundi para magbantay. Mula sa araw na iyon, ang mga bulong ay hindi na kinatatakutan, kundi pinakikinggan. Ang mga anino ay hindi na tinatakasan, kundi tinatanggap. Dahil sa bawat tahanan, isang kandila ang sinisindihan tuwing gabi. Hindi para itaboy ang mga multo, kundi para alalahanin ang mga kwentong inilibing sa takot. At tuwing ulan, kapag ang hangin ay malamig at tila may dalang alaala, ang mga bata ay titigil saglit, titingala sa langit, at sabay-sabay nilang bubulong. Hindi na kami tatahimik. Hindi na kayo mawawala. At kailanman, hindi na muling mapapaso ang pangalan ng katotohanan. Sa bawat bulong na iyon, parang nagkakaroon ng tibok ang lupa. Isang pintig na hindi ng takot, kundi ng panata. Ang mga matatanda, unti-unti natutong tumanggap ng kanilang naging katahimikan. May ilan na lumapit kay Alintala. May luha sa mata. Dala ang kwento nilang matagal nang nakakandado sa dibdib. Isang dating guro ang tumayo sa harap ng mga bata. Dala ang lumanyang klase record. Dito ko unang binura ang pangalan niya. Sabi niya, tinuro ang walang laman na linya sa papel. At ngayon, nais kong muling isulat ito, hindi sa tinta, kundi sa alaala ninyo. Isang sabayang pagtango ang isinagot ng mga bata. Isang sabayang pag-unawa. Sa mga aklat ng paaralan, isang bagong kabanata ang idinagdag. Mga kwento ng katahimikan na hindi na dapat ulitin. At sa unang pahina, nakasulat, ito ay kwento ni Lyra. At ng lahat ng boses na binaliwala. Sa tuwing may bagong batang papasok sa baryo, sinasalubong sila hindi ng sermon, hindi ng takot, kundi ng tanong, handa ka bang makinig? At kung sila'y tumango, dadalhin sila sa bantayog, paupuin sa lilim ng punong kahoy. At doon, magsisimula ang kwento. Hindi para takutin sila, kundi para ipasa ang apoy. Ang apoy ng pag-alala. Ang apoy ng katarungan. Ang apoy ng paninindigan. At kung sakaling dumating ang panibagong dilim, hindi na ito sasalubungin ng katahimikan. Hindi na ito tatakpan ng dasal lang. Dahil sa baryong minsang naging libingan ang tinig. Ngayon, ang bawat bahay ay naging dambana ng katotohanan. Sa bawat dambana, may pangalan,
May kwento. At may paalala. Na ang biktima ay hindi dapat ituring na anino ng nakaraan. Kundi ilaw ng kinabukasan. Ang mga bata ay lumaki sa gitna ng mga kwentong ito. Hindi para matakot. Kundi para matuto. At sa puso nila, nakaukit hindi lang ang alaala ni Lyra, kundi ang aral na iniwan niya. Lumipas ang mga taon. Ang baryo ay nagbago. Hindi na ito kilala sa katahimikan, kundi sa lakas ng loob. May mga dumadayo para marinig ang kwento. May mga dokumentaryong isinulat. May mga librong inilimbag. At sa bawat pahina, boses ni Lyra ang bumabalot sa mga salita. Isang gabi, habang umuulan ng mahina at malamig, dumaan sa gitna ng plaza ang isang batang babae. Anak ng anak ni Aling Tala. Hawak niya ang isang lumang lantern ng kahoy. At sa loob nito, may liwanag na kulay pula. Tumigil siya sa harap ng bantayog. Tumingala sa langit. At mahinang sinabi, "Wala na po sila, Lyra. Pero narito po kami." At habang may nagsasalita, "Hindi na kayo kailanman mawawala." Umihip ang hangin. Mabagal. Banayad. Mainit. Parang yakap. Sa ibabaw ng puno, isang bulaklak na kulay dugo ang unti-unting sumibol. Kahit walang sinumang nagtanim nito. At sa mga talulot nito, makikita pa rin ang salitang minsan ng isinulat ng dugo, ng luha, at ng paninindigan. Katotohanan. Sa pag-usbong ng bulaklak, nagliwanag ang paligid kahit gabi. Hindi ito liwanag ng buwan, kundi liwanag ng isang alaala. Na tumangging mamatay. Ang batang babae ay ngumiti. At sa kanyang mata, may kumikislap. Hindi luha, kundi apoy ng panata. Sa kanyang likod, lumabas ang iba pang kabataan. Tahimik silang naglakad patungo sa punong kahoy. Bitbit ang kandila, ang kwaderno, at ang kwento. Umupo silang lahat sa paanan ng puno. At isa-isa, binuksan ang kanilang mga tala. Binasa nila ang mga pangalan. Binasa nila ang mga kasalanan ng nakaraan. At higit sa lahat, binasa nila ang mga salitang kailanman ay hindi na muling pipigilan. Ako'y narito hindi upang limutin ang sakit, kundi upang ipasa ang tapang. Ako'y narito hindi para gumanti, kundi para magturo. Ako'y narito dahil si Lyra ay naririto pa rin. Sa bawat boses na hindi na natatakot magsalita, ang ulan ay tuluyan ng tumigil. Ang hangin ay humupa. At sa katahimikan, isang bagong himig ang narinig. Hindi ito sigaw. Hindi ito iyak. Ito'y awitin ng pagbangon. Isang himig na isinulat sa sugat. At ngayon ay kinanta sa paghilom. Mula sa punong kahoy, bumaba ang huling talulot ng bulaklak. Lumapag sa palad ng batang babae. At dahan-dahan itong nagsara. Parang puso na muling natutong tumibok. Sa baryo ng anino, isa na itong bagong araw. Hindi na para limutin ang dilim, kundi upang tanggapin na ito'y bahagi ng liwanag. At habang may batang nagbabasa, naglalahad, at nag-aalay ng kandila sa pangalan ng mga nawala, si Lyra ay buhay. Hindi sa laman, hindi sa multo, kundi sa tapang ng mga boses, na piniling huwag manahimik kailanman. Pagwawakas. Sa paglipas ng panahon, ang baryo ay naging simbolo, hindi ng takot, kundi ng katatagan. Ang pangalan ni Lyra, na minsang ibinura, ngayoy bahagi na ng bawat tahanan, ng bawat kwento, ng bawat puso na lumalaban para sa katotohanan. Ang lumang punong kahoy sa gitna ng plaza, kung saan unang narinig ang kanyang tinig, ngayoy tinatawag na puno ng alaala. Sa tuwing dumadaan ang hangin, tila bumubulong ito ng mga paalala, mga aral, at mga pangakong hindi na kailanman mabubura. Ang mga bata ng bagong henerasyon ay lumaki sa kwento ni Lyra, hindi bilang kwento ng lagim, kundi kwento ng lakas. At sa bawat pag-akyat nila sa entablado ng buhay, dala nila ang diwa ng dalagang minsang pinagkaitan ng boses.
Ngunit naging dahilan kung bakit nagising ang baryo. Sa huling gabi ng seremonyang inaalay taon-taon, isang batang babae, anak ng anak ni Aling Tala, ay tumayo sa gitna ng liwasan. May hawak siyang kandila, at may pirasong papel sa kanyang palad. Sa papel ay nakasulat ang mga salitang ito. Sa ngalan ng lahat ng boses na sinupil. Narito kami. Sa ngalan ng lahat ng katotohanang itinago. Narito kami. At sa ngalan ni Lyra. Hindi bilang multo, kundi bilang gabay. Ipinapangako naming hindi na muling mananahimik. Isinindi niya ang kandila, at ang liwanag nito ay kumalat sa buong plaza. Tila apoy na muling isinilang. Sa katahimikan ng gabi, isang malambing na ihip ng hangin ang dumaan. Sa loob nito, isang tinig na puno ng kapayapaan ang narinig. Salamat! At sa liwanag ng kandilang iyon, natapos ang kwento ni Lyra. Hindi sa paglimot, kundi sa tuluyang paggunita. At doon, sa baryong minsang nilamon ng dilim, isinilang ang isang pangakong hindi na kailanman mawawala. Habang may liwanag, habang may boses, habang may alaala, si Lyra ay buhay.